Nako po, nakita natin kung paano po mag-push up yung si Torre, no? Mga kababayan po natin, mukhang mukhang nagbibingbang, hindi ata yung proper push up or military push up, no? Mukhang nagbibingbang naman. Nakakatakot nga, baka mabuntis niya yung sahig. Mga kababayan natin. Anyway, excited na po ba ang lahat para sa magaganap na boxing ni Mayor Basti at itong si Torre? Siguro ang sagot ng lahat, excited ang lahat. Pero paano po ba makasigurado itong si Mayor Basti na safe daw kung sakaling sisipot siya sa ikinakasang boxing nitong si Torre, mga kababayan po natin, no? At titingnan natin itong paghahanda ni Torre, mga kababayan po natin. At may handa na po daw na mag-finance, no, sa boxing ni Torre at ni Mayor Basti. Pero syempre, sa labanang ito, hindi pwedeng basta-basta na lang gagamitin mo o magpapadala ka sa init ng ulo. Kaya kailangan maging wais ka. Kasi itong si Torre, traidor to, no? Kumbaga, maro-maro ito kung sa Ilonggo, Bisaya, no? Maro-maro itong si Torre. Kaya kung nag-sit siya ng kanyang mga kondisyones, may kondisyon din po itong si Mayor Basti. Pero bago natin puntahan, mga kababayan, itong mga kondisyones ni Mayor Basti, dito muna tayo sa balita ng NET 25, no? Pinakita nila yung mga matitinding training ni Nicolas Torre, ni Onggoy. Nicolas Torre? Sige. Ipakita nga. Ayun, Ayan, oh. Yun. Oh. Wala bang tunog yan? Patunog mo nga yung ano. Baka naman kasi hindi talaga tumatama yan, ha? Oh. Yan, oh. Si Nelson, ha? Oh, sabi ko, Oh, lakas, ha? Yun. Oh. Parang focus ngayon, ha? Mukhang handang-handa na po na magpapabugbog. Ayun, tinamaan yung trainer, oh. Saan siya nagtitraining ngayon? Sa PNP ba mismo yan? Kasi mayroong boxing gym ng PNP, eh. Alam ko, eh. Oh. Mga kababayan, baka akala mo mabilis mabilis sumuntok si Torre, ha? Ano lang po yan, no? Pinas-forward lang po natin. Times 2 yan. Si Basti naman. Si Basti. Bakit mo naman, direct? Si Basti ba? Meron din? Meron. So, yan po yung training, ha? So, si Basti naman, puntahan natin si Basti, okay? Ipakita. Anyway, pakinggan muna natin yung itong interview ni Torre, no? Ano ba sabi? Oo. Nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Ano sa kanya na yun? Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na may sponsor na. magdodonate lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Kasi kung wala naman... Pero alam mo si Torre, mga kababayan po natin, nakakaano to, no? Kailangan mo magiging wais ka sa labanang ito. Kasi palagay ko may pinaplano itong si Torre. Alam natin kung baka mamaya kunwari lang yung boxing match na ito. So, kailangan mahirap na, no? Kailangan manigurado si Basti bago magtiwala sa Onggoy. Alam mo, gigil si Mayor Basti dito. Gusto nang bugbugin ng Onggoy na ito, sabi niya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming... di ba? So, itong sa kanya, ano lang to, pasikat lang talaga ito. Kasi kung talagang matapang siya, wala nang kondisyon, wala nang 12 rounds. Punta na lang sa Davao, no? Talaga mo si Mayor Basti. Siya, kumasa sa suntukan, no? Yung hindi nga siya sumagot sa hamon ni Mayor Basti. Kasing hamon ni Mayor Basti, suntukan. Gumawa siya ng sarili niyang paghamon, boxing. So, iba yung hamon ni Mayor Basti. Kaya, yung sinasabi ng mainstream media, kumasa na si Nicolas Torre. Hindi po siya kumasa. Kundi gumawa siya ng sarili niyang hamon. Kasi ang hamon ni Mayor Basti, suntukan. Dapat, nagpamedya din siya. Tapos, no, kinall out niya rin si Mayor Basti at sinabi, Basti, papayag na ako sa hamon mo na suntukan tayo for charity. Wala nang boxing-boxing. Naka-ready para dun sa ating mga kababayan. Ayun. Tagaktakang pawis ni PNP. Nakita mo, butil-butil ang pawis, ha? Sa Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. So, hindi na sa Araneta. Kasi kahapon sabi Araneta. Kasi may malaki bayan. Alam ko sa Araneta, may concert kami. Ganun ba? Oo. Yung boyfriends. Grupo ng boyfriends magko-concert sa So, Rizal Memorial Coliseum ito. So, sa ano daw po yan? Sa Linggo. Pero may kondisyon kasi Basti, gawin muna nila, no, ang kondisyon ni Mayor Basti. Kasi kung gagawa sila ng sariling kondisyon, sabi ni Basti, gagawa rin ako ng sarili kong kondisyon. Di pwedeng kayo lang, di ba? Oo,
madali lang Philippine i-set. Sports Commission. Tapos ay maghihintay si General Torre doon. Darating siya. Nakapag-boxing na. Sigurado. Kasi baka hindi dumating eh. Kasubuan na yan. Kung hindi daw darating, eh magdo-donate na lang sila. Ha? Pero maghihintay siya. So parang nahihiwatigan yan, hindi darating yung kalaban Eh mukhang, alam mo, darating yan dyan. Darating? Darating? Oo. Kasi, tinan mo si, yung santok niya, Oh. Kita mo, may puwersa din. Sige nga. Sino? Puro yabang to. Kaya lang sa tingin ko dyan, baka mga 3 rounds, mahirapan na siyang... Naisip ko nga dyan, baka hindi nga maka 3 rounds itong si Torre, mga kababayan natin, no? Handa na ito eh. Ayun na, si Pacquiao nga, wala na. Hindi na ganun kalakas si Pacquiao. Nandyan yung kanyang galing. Pero yung lakas, wala na, umina na sa mahigit 40. Ito, 50 na ito, mga kababayan po natin, no? Inisip ko nga, baka isang suntok lang ni Mayor Baste, no? Sumikangkang ito, matumba ito, mapatay pa. Wag naman sana. Ba? Oo nga, no? Parang puro kaliwa ang malakas ang kanan niya. Diba? Kita mo. Maulito. Kanan ang At ang naglabas ng video na yan ay OVP na. So, Office of Vice President. Kung ganyan, mukhang matutuloy ang boxing. Ganon? Matutuloy yan pagka ganyan. Tapos ano ba height itong si Baste? Kasi malaking factor yan yung height saka yung reach na. Nakita ko may tailok. So, okay, no? Nakita na natin na nagpa-practice na po itong si Mayor Baste. Pero ayon dito sa saganang mamaya ng Net 25, no? Sa dami ng problema ng ating bansa ngayon. So, wag mo na ituloy yan at wag mo nang pukusan yan, no? Dahil marami pang problema ng ating bansa na dapat uunahin. Yun naman talaga sa totoo lang, mga kababayan po natin. At itong ginagawa ni Torre para sa atin, ito is part ng mga diversionary issues lang, no? Na para pagtakpan ang issue ng kawalang flood control, syempre, no? Kapalpakan ng kanyang pamumuno bilang PNP chief. So, gusto niya na lang magpasikat at magpabugbog kay Mayor Baste. So, syempre, si Mayor Baste, hindi naman basta-basta napapatol dyan kung hindi siya makakasigurado na safety po yung kanyang pagpunta sa Maynila. And hindi naman siguro ganun dapat kabilis. Dapat isit muna nila, no? Mayroon pa sigurong mga press conference, no? Para may mag-o-organize talaga, may hahawak talaga ng event para siguradong safety ba, no? Paano ba makasigurado si Mayor Baste na kapag pagpunta niya nandyan si Torre, di ba? So, paano ba siya makasigurado na walang masamang gagawing plano itong si Torre pagdating niya dyan sa Araneta Coliseum? Kasi narinig natin kanina, hindi nagustuhan ng DILG Secretary yung paghahamon ni Mayor Baste ng suntukan kay Torre, no? Pero okay lang daw sa DILG kung magbuboksing silang dalawa. So, doon pa lang sa sinasabi niya na hindi maganda yung ginagawa ni Baste na paghahamon dahil hindi daw po ito magandang halimbawa para sa mga bata, duda po tayo. Baka may masama silang plano, no? Kung sakaling darating po itong si Mayor Baste. Anyway, puntahan natin mga kababayan, itong mga kondisyon na mga sinusulong naman ni Mayor Baste kung sakaling papayag siya na full charity itong boxing nila ni Torre, mga kababayan. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Nako po, no? Mukhang ang sira ng mukha ng unggoy, baka lalong masira. O, iyon. Gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need... Yan ang sinasabi ko sa una kong comment. Kung talagang matapang siya at gusto niya naman talaga pumatol sa suntukan, bakit kailangan pa yung charity na yan? Gagamitin mo pa yung issue, no, ng mga nasalanta ng bagyo. Mag-charity ka pa. Obligasyon niya ng gobyerno ni Bobong Marcos. Kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. Yun, tama. For the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Agoy, mga kababayan po natin. Matik, cancel na yung laro, cancel na yung boxing.
Malamang papayag ba dyan si Bongbong Marcos, no, na magpa-hair follicle? 3 taon na nga po yan, no, na hinahamon, lalo na ngayon. May iskandalos na kinabibilangan yung kanyang asawa na nalinis na nila. Nalinis na kasi hindi na daw siya kasama di okay, hindi ka kasama, okay, no? Lalong hindi ka kasayan, sabihin niya kay Tory, tangina Tory, magbabaksing kayo ni Basti, damay mo pa ako. Tigil nyo na yan dahil hindi ako magpapa-hair follicle. Lagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Yun, game. Maganda yan, no? Sige na. Gustong-gusto naman pala ni Tore. Hair follicle na. Bukas. Hair follicle na kayo para sa linggo. Tuloy na po yung boxing. Di ba? Hindi naman nag-atras si Mayor Baste. Kung may kondisyonis ka, may kondisyonis siya. Hair follicle muna. Mahirap magtiwala sa adik. Mahirap. Do, iba yung tinatakbo ng utak ng mga adik. Kaya dapat yan, hair follicle muna para malaman ng taong bayan, no, na yung mga naglilingkod sa gobyerno ay hindi mga bangag. So, tama yan. And no, kung handa si Tore, lalong handa naman yan si Mayor Baste. No? Wala namang kinakatakutan yan. Sanay man yan sa pakikipag-bardagulan itong si Mayor Baste. And titingnan po natin kung anong round talaga ang kakayanin ni Tore. Pero palagay ko, no, baka 1 round lang, pagsak na itong si Tore. Dito pa lang po mga kababayan po natin, ha, sa kanyang pagpupush up pa lang. Tangina, matatawa ka talaga sa totoo lang mga kababayan po natin, yung kanyang pagpupush up, no? Parang push up ng nagbibingbang, oh. Ba? Senator Bato, pakitaan mo nga ng push up na tama. PNP chief, paano niya tuturuan ng kanyang mga pulis ng tamang pag-push up? Siya nga po hindi marunong, oh. Ulitin natin. Push up ng pagbibingbang. Naku. Puksi. Anong lakas po mga kababayan natin. Nako, Tore.